Ito ang heirloom na jede ng pamilya, Fu na para sa tagapagmana. Paano ito napunta sa isang bata? Kaya... Mula nang maipasa sa iyo ang Fu Corporation, laging lumalampas sa target ang kita natin kada buwan. Nagtataka ka ba kung bakit kita pinarusahan ngayon? Gago! Ang yaman ng pamilya Fu, hindi mo maubos kahit ilang henerasyon pa. Ano ang silbi ng pera kung wala akong apo? Mahirap magkaanak ang angkan natin, 9 na henerasyon, isa lang ang nagmana. Ikaf, malapit ka nang mag-30, wala ka pa ring anak. Gusto mo bang mawala ang lahi ng mga Fu? Anak, matagal nang pinakamayaman sa bansa ang pamilya natin. Ang mga kumpanyang ito, mansyon, kotse, yet, handa na ang lahat para sa iyo. Hintay lang ako ng apo, ikaw naman, magpursige ka. Inaantok ka na? Nalaman ko na lang ang aksidenteng ito ay plano lang ng kalaban ng mga Fu. Si Xingyu, isa siyang tauhan na ipinasok sa tabi ko. Xingyu! Tay! Ang babae. Hindi ako interesado. Okay naman ako sa ganito, di ba? Okay? Okay ang puwet mo. Nagkakagusto na ang apo ni Lolo Liu. Ikaf, Zulu ka piarin. Saan mo ilalagay ang mukha ng tatay mo? Wala akong pakialam. Hindi importante kung mag-asawa ka o hindi. Ang importante, bigyan mo ako ng apo. Boss Fu, nakita ko na ang anak mo. Ano? Nakita ang anak ko. Ano? Xiao Bai. Tito Zhang, Lola Wang. Bakit kayo nandito? Xiao Bai, palis na tayo dahil sa demolisyon. Yang mga gamit na yan, wala nang silbi. Kunin mo na lang at kainin. Lilipat na ba lahat? Oo, may plano ka na ba kung saan ka pupunta? Ayaw umalis ni si Albi. Hihintayin ni si Albi na gumaling si nanay. Xiaobi, itlog ito mula sa amin. Kainin mo para lumakas ka at tumanda. Salamat, Lola. Uminom ka ng gatas para lumakas. Salamat, Tito Zhang. Xiaobi, kumain ka ng maraming gulay. Salamat. Xiaobi, hawakan mo ang perang ito sa hinaharap. Wala na ang tito at lola. Kailangan mong alagaan ang sarili mo at ang nanay mo. Hindi ko talaga ito pwedeng tanggapin, ang laki nito. Tanggapin mo. Ang perang ito, hindi galing sa lola. Si Tito Chen mula sa komunidad, ang nag-apply ng tulong para sa iyo. Tito Chen, Oo. gusto mong ipalinis ang sapatos? Ang linis ng linis ko. Kahit mukhang mazonggit si Tito Chen. Ginagawa niya yon para protektahan ka, bata ka pa. Maraming masasamang tao ngayon, paano kung may mangyari sa iyo? Nanay, marami akong bote na nakolekta ngayon. Malapit na tayong makumpleto ang pampagamot mo. Tigil, anong ginagawa mo? Tito Chen, ayaw niyang sabihin sa iyo. Pero tuwing gabi, habang nagro-ronda siya, dinadagdagan niya ang ronda sa palibot ng bahay ninyo. Patuloy niya kayong pinoprotektahan. Ito ang hadlang sa aming proyekto at sa pakikipagtulungan ng Fu Group. Mga tangga, tingnan natin kung gaano katigas ang hadlang na ito. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Umalis ka. Wala kang pakialam dito. Gaano ka katagal? Ma, traffic si Boss Fu, baka 20 minuto PA. Sa loob ng 3 minuto, linisin ang daan. Kayo ang ayaw sumunod, kaya kayo napapahamak. Ang gusto ko, hindi pwedeng hindi makuha. Tigil,
Alam nyo ba na labag sa batas ito? Aray, Matandang gago kung may sasabihin ka pa. Ipapabunot ko ang dila mo at ngipin mo ngayon din. sino ang may lakas ng loob? Lao Chen. Gusto nilang gibayin ang bahay ni Xiaobei. Tulungan mo siya. Ang yabang nila. Kriminal ang ginagawa ninyo. Kung hindi kayo alis, tatawag ako ng pulis. Ha ha ha. Pulis? Tama ba ang naririnig ko, matandang gago? Zeno ka naman? Ako ang responsible dito. Lahat ng bagay sa komunidad ay sakop ko. Hindi ka karapat-dapat. Wala pang taong kayang tumakot sa akin. Nananakit ka, pero feeling mo mas mataas ka? Ako ang nakakataas sa inyo. Ano naman ang magagawa ninyo? Kahit na isang maliit na opisina ng barangay ka lang. Kahit pa ang boss ng boss mo ang dumating. Pag nakita ako, kailangan niyang yumuko at magpakumbaba. Mga walang modo, ngayon din dadalhin kita sa kulungan. Ito ang token ng pamilya Wei sa Haicheng. Sino ang may lakas ng loob gumalaw? Ito ang panganay na anak ng pamilya Wei, si Wei Jiao. Mga bata, sabihin ko sa inyo, sa Haicheng. Ang lahat ng gusto kong makuha ni Wei Jiao ay makukuha ko. Ang pamilya Wei sa Haicheng ay malakas sa legal at illegal, isang malaking pamilya na may malawak na impluensya. Ang chairman ng Wei Corporation, si Wei Long, ay kilala sa pagiging malupit at walang puso. Tinatawag siyang Black Dragon King. Ang mga nagagalit sa kanya, maaring mawalan ng kamay o paa, o kaya'y bigla na lang mawawala. Ngayon, masama na ang sitwasyon. 2,800 lang ang sahod ninyo. Bakit ninyo ipinaglalaban ito? Si Miss Wei pala. Buti naman alam mo ang lugar mo. Ngayong alam mo na ang identidad ko. Lumayas ka na. Miss Wei, humihingi ako ng tawad sa ngalan ng mag-ina. Pero kawawa naman sila, 1 piso lang ang halaga ng bahay nila. Baka sa kalsada na lang sila matulog sa hinahara. Ano, Kabea? Pinapalayas ka na para bigyan ka ng pagkakataon. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko. Akala mo ba dahil may pera ka? Pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Xiaobi, huwag kang magalala. Protektahan ka ni Uncle Chen. Gusto mo bang mamatay? Kung may problema kayo, sa akin ninyo idirekta, pati na rin sa akin. Sigish, gusto ninyong lahat na mamatay, tama ba? Bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Kung gusto ninyong masaktan, bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Emga Tauhan. Gasolina. Susunugin niya tayo. Wala na ba kayong respeto sa batas? Kahit bata, hindi ninyo pinapatawad? Mga hayop kayo. Xiao. B. Ano nangyari sa boses ko? Bakit hindi ako makapagsalita? Huwag kang mag-alala, anak, sa hinaharap. Mamatay ka. Gusto mo bang mamatay? Ano ang gusto mong gawin? Sabihin ko sa iyo, ako ang anak ng may-ari ng Wei Corporation. Kung hahawakan mo ako kahit isang daliri lang, ang tatay ko, ay hindi ka patatawarin. Oh. Wei Corporation. Tama. Ngayon, natatakot ka na ba? Mas mabuting lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling pagbigyan kita kung masaya ako, kung hindi. Hinapas montag ako? Ako ang anak na babae ng Wei Corporation. Bingi Kabea? Ang tatay ko ay si Wilong. Sinasaktan mo ang anak ko. Wala akong pakialam. Weilong o Weiud man ang tatay mo. Hindi ako kailanman nananakit ng babae. Ngunit ang ginawa mo ngayon ay pinalaban mo ako. Ito ay para sa iyong kayabangan. Ito ay para sa pang-aapi mo sa mahihina. At ang pangatlo, para sa iyong kasakiman. Hindi kita patatawarin. Kung gayon, ako na ang bahala sa pagdidisiplina sa iyo para sa tatay mo.
Ang ngipin ko. Kindness. Gago ka. Hindi kita patatawarin. Tumawag ka ng tao, isa-isa ko silang harapin. Narito ako, si Fuyan Chen, naghihintay sa'yo. Siege, sabi Montag yan. Hintayin Montag ako. Papa, tinakbo mo ang mga masasama. Ang galing mo. Kapag malaki ka na, magiging kasing galing mo rin ako. Wow! Paano kung bumalik yung masamang ete? Huwag kang mag-alala. Protektahan ka ni Papa. Kasama sina Teacher Chen at Lola Wang. Nasaktan sila dahil kay Xiaobei. Pasasalamatan sila ni Papa ng mabuti. Tawagan agad ang pinakamahusay na ospital sa Haicheng. Sige, Boss Fu. Tatawagan ko na ang pinakamahusay na ospital. Ospital? Bakit ospital? Nasaktan ba ang apo ko? Bilis, magmaniho. Si Lolo na ito. Isang palaso, libu-libong sundalo ang susugod. Ipapakita ko sa inyo ang kapalit ng paghamak sa akin, si Wei Jiao. Ano ang kahihinatnan nito? Papa, dumating ka na. Kung hindi KPA darating. Patay na ang anak mo sa bagbog. Sino ang gumawa nito sa anak ko? Ilang buhay ang mayroon ka para bayaran ito? Nandiyan sa harap. Siya yun. Ikaw ang gumawa nito sa kanya? Ang Tapong Montag Ako ang nanakit sa kanya. Karapat dapat siya. Nang aapi, ng bubuli, gumagamit ng krimen. Pamimilit ng demolisyon. Ilang buhay ang mayroon ang pamilya Wei. Para bayaran ang galit ko. Ang lakas ng loob mo, patuloy kang nang insulto. Papa, hindi lang siya nang insulto, sinaktan pa niya ako. Kailangan mong patayin siya para sa akin. Ang lakas ng loob mo bata. Pero dito sa maliit na lugar na ito sa Haicheng, kapag sinabi kong isa, walang sinuman ang magsasabi ng dalawa. Talaga? Tama, kahit ang lupa na tinatayuan ninyo ngayon, ay ari ng pamilya Wei. Basta't makapasa lang tayo sa partnership na ito sa real estate, at makakonekta sa pinakamayamang pamilya Fu sa bansa, ang tatay ko, ay hindi lang magiging Dragon King ng Haicheng, kundi ng buong Haicheng Province, ng buong Jia Country. Kasalanan ninyo kung bakit kayo nagkapalad ng masama. Sa susunod na buhay, mag-ingat kayo. Ang pamilya Fu ay hindi magkakainteres sa mga basura tulad ninyo. Hoy, matigas ang dila mo Tingnan natin kung mas matigas ang dila mo. O ang pamalo ko. Mga tao, sirain ninyo siya. At itapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Miss Wei, Sieg Xiao Bai ay. 5 taong gulang lang na bata. Huwag mo siyang saktan. Kung may problema, sa akin na lang, sa matandang ito. Panghuli na rin naman ang buhay ko. Matandang babae, akala mo hindi ako magagawa? Nasaan ang aking mahal na apo? Ha ha ha. Kamukha. Kamukhang kamukha ni Yanchen noong bata pa siya. Parang isa ang kanilang hulma. Naku, ang pamilya Fu ay 9 na henerasyon ang nag-isang tagapagmana. Sa wakas ay may kahalili na. Ha ha ha. Tatay, huwag mong takutin si Xiaobei. Sige, magiging maingat ako. Xiao Bai. Tawagin mong lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabait na bata. Halika, uwi na tayo sa bahay ng lolo. Hindi, dito ako para protektahan si Mama at si Lola. Ang bait Montag talaga. Huwag kang matakot, nandito ang lolo mo. Walang sinuman ang mag-api sa iyo. Ayong dalawa, kayo ang nag-api sa aking apo. Ano ka ba? Ganyan kang makipag-usap sa tatay ko? Parang pamilyar ka, nakita na kita dati. HMP. Kanina pa gusto mong makipagkaibigan sa pamilya Fu, bakit? Hindi mo kilala ang simbolo ng pamilya Fu. Ang Dragon at Tiger Emblem NG Fu Group. Hindi ba dapat nasa Kyoto ang mga Fu? Bakit sila nandito sa lugar na ito? Tatay, ano ang nangyari? Itong batang ito. Naglabas lang ng isang lumang bandila. Bakit ka natakot ng ganyan? Ano kaya ang alam Montag? Ordinaryong bandila ba yun? Iyon ang Dragon at Tiger Emblem ng pamilya Fu na nag-utos sa daan-daang kumpanya sa Chia. Tingnan mo ang malaking problema na dinala mo sa akin. Ako, sumusunod lang ako sa utos mo para palisin sila. At saka, dahil lang sa lumang bandilang iyon, paano mapatutunayan ang kanilang pagkakakilanlan? Paano kung peke sila? Hindi nyo kilala si Boss Fu. Nagsasabi pa kayo ng pakikipagkaibigan? Nakakatawa. Ito ang kasalukuyang pinuno ng Fu Corporation, si Boss Fu.
2 taong kaningin pa rin ang mataso upang masaktan ang batang mastera. Nagalit kay Boss Fu. Ilang ulo ang pwedeng mawala? Fu, ikaw ang pinakamayamang tao sa kasalukuyang Dragon Kingdom. Fu Yanshen, Angulo NG Fu Corporation, si Boss Fu. Ito siguro ang matandang Boss Fu? Ano? Gusto niyo pa bang baliin ang mga paa at kamay ko? At itapon sa dagat para maging pagkain ng isda? Saku, Boss Fu, malaking pagkakamali lang yan. Feel the accident, yung naman ako. Sa matandang Boss Fu, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Tigilan Montag, yang kalokohan. Sino bang may pakikisama sa'yo? Inapi mo ang magiging tagapagmana ng pamilya Fu. Walang kapatawaran yan. Boss Fu, kung alam ka ulang na Apo ni Ozia, ay bigyan niyo ako ng isang dakapa. Hindi ko siya gagalawin. Gayon ka o lang nalaman. Huli na ang lahat. Ol, turuan kita, kailangang protektahan ng lalaki, ang kanyang anak at babae. Ang pinakamagandang paan ay kumilos kaagad. Zayang. Hayaan siyang kunin ang kanyang huling salita ng pagsisisi. Emga tauhan. Baliin ang paa at kamay ng dalawang to. Itapon sa dagat para maging pagkain ng isda. Boss Fu, mava po kayo. Baya, kasalanan ng Montag. Nagalit tayo sa pamilya Fu. Malilintikan ang buong Wii Corporation. Boss Fu, nakamali po ako. Patawarin niyo po ako. Naku. Ang bait-bait ng aking apo. Dahil namamagitan ang apo ko para sa inyo. Papayagan kita. Salamat, Fu. Salamat, Batang Master. Salamat, Master. Pero, kahit nakaligtas sa kamatayan, may parusa pa rin. Mulan gayon. Alisin ang pamilya Wei sa Haicheng. Gagawin kong ang Wei Corporation ang magbayad para sa aking apo. Tatay. Mabait na apo, halika. Uwi na tayo sa lolo, okay? Tara na. Galing ng batang master bahay. Bakit hindi pa sila nakakauwi? Kung alam ka ulang. Zazama na sana ako sa kanila. Ito ang aking panganay na apo. Xiaobay, ako si Lola. Kamusta ka, Lola? Mabait. Masama ang pakiramdam ni Lola, kaya hindi ka nasundo. Hindi ka magagalit kay Lola, di ba? Hindi po, Lola. Masaya si Xiaobei na yan. Hindi lang nakita ang tatay, meron na rin siyang lolo at lola. Hindi niyo alam, kanina ang galing ni Lolo. Tinaboy niya lahat ng masasamang tao na nambubuli kay Xiaobei. Ano? May naglakas loob mang api sa aking apo. Sino yun? Sabihin mo sa Lola, pupuntahan ko sila ngayon din, para ipagtanggol ka. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagdusa ang aking apo. Sa labas ng ganito katagal. Nanay, kakauwi lang ni Xiaobei. Bakit mo ba sinasabi yan? Sage, hindi na. Apo ko, halika. Umupo ka ng maayos. Anak ko, marami akong regalo para sa iyo. Tingnan mo. Wow, laruan ng Power Rangers. Nakikita ko lang to sa ibang bata. Lola, para sa can be lahat to? Oo. Et marami pa. Pag malaki na si Xiaobei, Ang bait and I, Lola. Ezi lolo, hindi ba? Mabait din sa lolo. Yanshen. Uwi na si Xiaobei. Pero si Jiangxingyu. paano mo siya ayusin? Ilang taon na ang nakalipas nang gawin niya ang aksidente ko, bigla na lang siyang nawala. At pinabayaan si Xiaobei sa labas. Naghirap ng ganito. Hindi ko siya mapapatawad. Kakaiba, bakit sinabi ni tatay na sinadya ni nanay ang aksidente niya? Tungkol naman kay Xiaobei. Anak siya ni Fuyanchen. Siya ang magmamana ng buong Fu Group sa hinaharap. Kaya kakausapin ko siya. Para manatili si Xiaobei sa pamilya Fu. Pero gusto ni Xiaobei na sumama kay nanay. Apo ka o. Hindi ba maganda ang pamilya Fu? Anong gusto mo? Bibilhin namin ni Lolo. Dito ka na lang tumira kasama namin, ha? Mabait po si Lolo, Lola, at tatay pero hindi kayang mabuhay si nanay nang walang alaga ni Xiaobei. Ano?
5 taon ka pa lang, paano mo siya alagaan? Kasi, Sige na, anak. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi kita ipapadala sa kanya para magdusa. mukhang galit si tatay, makinig muna tayo. Kapag hindi nagalit si tatay, saka tayo magpaliwanag. Miss na Miss Lang and I shall be assign nanay. Nasugatan si nanay kapag nagising siya at wala ako. Mag-alala siya. Sige, bahala na kayo sa desisyon ninyo. Kakabalik lang ni Xiaobei. Hindi ko hayaan na may magpasaya sa kanya. O kung hindi, parusahan ko kayo. Ang bait ni Lola, ngayon pwede na ba si Xiaobi? Pumunta kay nanay? Ang apo ko, pupunta kung saan niya gusto. Yanshin, samahan Montag ang apo ko. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang sasagutin. Ako na. Susaw. Ano? Buhay pa pala ang babaeng iyon. Asalanan mo rin kung bakit ka nagalit kay Sushao. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Itinapon ko na siya sa ilog, pero buhay pa rin siya. Ang lakas ng loob niya. Ano pa ang silbi ng pagsasalita ngayon? Malapit na ang eleksyon para sa successor ng Wansheng Group. Marami siyang sikreto. Hindi siya dapat mabuhay. Ikaf. Apusin mo siya. Chairman, may galaf si Zhu Vinxing. Ano ang ginagawa niya? Nagpadala siya ng tao sa ospital. Paang nag-iimbestiga sa isang babae. Bantayan mo siya, kapag may nangyari, agad mong i-report sa akin. Oo. Kung hindi nawala ang anak kong si Xiaoyu, Hindi sana. si Su Wensing ang magiging successor. NG Wansheng Group. Ngayon, pinaghihinalaan ko na ang pagkawala ni Xiaoyu noon. Ay may kinalaman siya. Nanay, gising ka na. Doktor, ano ang nangyari sa nanay ko? Ang pasyente ay hindi nagsalita sa nakaraang mga taon. Nanghina ang kakayahang magsalita. Magpapahinga lang ng ilang araw ay gagaling na. Ang mga buto sa kamay ay naayos na. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, gagaling na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ito malaking problema. Nanay, huwag kang mag-alala. Sabing doktor gagaling ka na sa ilang araw. Nanay, nakakabiye? Dalhan kita ng inumin ni Xiaobi. Anak ko, ang laki-laki mo na pala. Pasensya na sa'yo, anak. Nanay. Nanay, huwag kang umiyak. Saan ka masakit? Saan sumasakit? Hahanjanin ka and I shall be gagaling ka. Seobi. Lumabas muna kayo, may sasabihin si tatay kay nanay. Sige. Yanshin, 6 na taon tayong hindi nagkita. Miss na miss kita. Dinala ko si Xiaobei para bisitahin ka, pero hindi ibig sabihin. Pinapatawad ko na ang ginawa mo 6 na taon na ang nakalipas. Jiang Xinyu. Kahit may Xiaobei tayo, hindi kita pakakasalan. Kalimutan mo na yan. Yanshin, ano bang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Noong nagkaroon ka ng aksidente, kinuha mo sa akin ang mga komersyal na lihim ng few, tapos bigla kang nawala. 6 na taon kang nawala, alam mo ba kung paano? Ako nabuhay sa loob ng 6 na taon. Huwag kang magdadahilan. Si Xiaobi, dadalhin ko sa pamilya Fu para alagaan. Tungkol sa'yo, bibigyan kita ng pera. Huwag mong isipin na pakakasalan kita dahil kay Xiaobi.
Hindi ko kayo ginawa ng plano at ayaw ko ng pera mo. Huwag mong kunin ang COB ko. Anong ginagawa mo? May sugat ka pa, baliw ka ba? Wala akong. Xiaobei, dumating si Lola para bisitahin ka. Lola, okay na kayong lahat? Okay na. Salamat sa magulang mo. Salamat sa pag-alaga ninyong mga tito at tita. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko abutan ang pagdating ni tatay para iligtas ako. Pag malaki na si Xiaobei, magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran ko kayo. Ang hirap ng pinagdaanan ninyong mag-ina sa mga taong ito. Pero ngayon, tapos na ang paghihira. Ang hirap. Magpahinga ka muna. Alis muna kami. Alamin mo ang lahat. Ang lahat ng nangyari kay Elsie sa Batang Community. Gusto kong malaman ang lahat. Ano ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon? Zifu ang boss. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Papa at ni Mama. Pero ano ang dapat kong gawin? Hey! Xiaobei, bakit ka nandito? Sakto, oras na para umuwi. Papa, pwede ba akong manatili dito para kay Mama? Matatakot siya mag-isa. Pero, ilang araw na lang, may handa si Lolo at Lola para sa recognition party mo. Ipapakilala nila sa iyo ang lahat ng business partners ng Pamilya Few. Marami tayong dapat ihanda. Pwede bang sa Mama SI Mama? Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Walang hindi pagkakaunawaan. Mabait ka. Ito ay bagay ng matatanda, maintindihan mo paglaki mo. Hay! CJ! Para sa'yo, papayagan nating sumama si Mama. Okay. Ang ganda. Salamat, Papa. Mahal kita, Papa. Sabihin na natin kay Mama ang magandang balitang ito. Nayon din. Ginagawa ko ito lahat para kay Xiaobei. Hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Papa, tara na pumasak tayo. Mama, Mama. Tatlong araw pa, recognition party ni Xiaobei. Ayokong pumunta ka sana. Pero ikaw pa rin ang tunay na ina niya. Kung nandyan ka, mas masaya siya. Mama, pwede ka bang pumunta? Mabait si Lolo at si Papa. Kay Xiaobei. Pumayag na rin si Papa na ilipat ka sa ibang ospital, gagaling ka na. Mama. Recognition party. Si Fuyan Chen ang tunay na ama ni Xiaobei. Matatanggap na siya ng Pamilya Few. Mas magiging masaya ang buhay ni Xiaobei. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Basta magkasama sila ni Papa at ni Mama. Tiyak magkakabati sila. Buti na lang, muntik na ako madiskubre.
Walang kwenta. Hindi mo pa kayang patayin ang isang sugatang babae. Ano ba ang silbay mo? Su, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa recognition party, gagawin kong mawala ang babaeng iyon. Oo, Jiang Xingyu. tama, ito ang lawan ng babaeng iyon. Kamuka. Talagang magkamukha. Imbestigahan agad ang babaeng ito. Kunin mo ang kanyang ENA para sa akin. Opo. Sabi nila, hindi halata ang mga galaw ni Fu. Bigla na lang may anak na ganito. Mabuti ito, si Lolo Fu ay nagisang lahi sa 9 na henerasyon. Biglang may apo na ganito kalaki. Talagang masayang-masaya siya, at ang ating mga pamilya. Ang pakikipagtulungan sa Fu group kamakailan ay naging mas madali. Hindi lang alam kung sinong babae ang swerte. Kung ang ina ay magiging importante dahil sa anak, hindi ba isang hakbang na lang sa tagumpay? Oo, tama. Magsisimula na ang magandang palabas. Ilang taon na ako sa tabi ni Kuya Fu. Bakit? Biglang may babaeng nakalamang sa labas, AME. Huwag mo akong ipagkakilala kung sino ang babaeng ito. Kung hindi, hindi ko patatawarin ang babaeng ito. Ay nako, sige na. Lingling, huwag kang magalit. Ikaw lang ang bagay na socialite. Ang karapat dapat na maging susunod na rina ng pamilya Fu. Ano naman kung may anak ang babaeng iyon sa labas? Hindi pa rin siya makakapasok sa pamilya Fu. Ito ang ina ng prinsip ng pamilya Fu. Talagang maganda, kaya pala itinatago ni Fu. Malaki na ang bata bago dinala sa labas. Ang babaeng ito, naglakas loob pang ang pumunta dito. Lingling, kumalma ka, nandito si Fu. Maghintay muna kayo dito. Pupunta muna ako sa mga magulang. Mabuti, mukhang hindi naman galit si Papa kay Mama. Kapag naayos na ang kanilang hindi pagkakaunawaan, magkakasundo sila. Mama, gutom ka ba? Kuha ako ng pagkain para sa iyo, si Obi. Handa na ba ang mga tao? Hindi pwedeng mabuhay si Jiang Xingyu. Ngayong gabi, kailangang dalhin siya kahit ano pa ang mangyari. Huwag kang mag-alala, Su, ngayon, hindi lang natin maalis si Jiang Xingyu. Mapapahiya pa ang pamilya Fu. Sandali. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Sino ang mga ito? Bakit nila gustong saktan si Mama? Siya Obe, bakit hindi pa bumalik? Walang mangyayaring masama, di ba? Mahal, sa wakas nakita. Ano na namang drama ito? Hinampas Montag ako? Gumastos ako ng 100,000 para sa iyo. Tapos bigla ka na lang nawala? Ngayon ay naglakas loob ka pang makipag-away sa akin. Hindi ba? Tara, tingnan ninyong lahat ang babaeng ito. Para lang makahanap ng mayamang lalaki, nagtaksil sa akin sa labas. Nakakalat. Anong nangyayari? Hindi ba't ito yung babeng dinala ni President Fu? Bakit may kalabuan pa sa ibang lalaki? Mukhang hindi rin tapat ang ina ng prinsep. Ako. Nagdadahilan ka pa. Are, Sasabihin ko sa'yo, ngayon lang ipapakita ko sa lahat. Ang totoong mukha mo. Halika, tingnan ninyong lahat ang babaeng ito, mapagpangga. Habang ako'y pinapaasa, nanliligaw naman sa prinsip ng pamilya Fu. Akala ko pa naman ay tapat siya sa akin. Ganito pala ang gagawin sa akin. Patinggin ka. Hinahon. Talagang isang babaeng malandi at mababa ang uri.
Hindi ko inaasahan ang presidente ng Fu Corporation ay mag-aral pa ng panlilinlang sa iba kung kumalat ito. Ang pangalan ng pamilya, Fu, ay masisira ng tuluyan. Ganito pala, ang babaeng ito ay talagang malikot. Ito lang ang bagong dating na maliit na prinsep. Ew, anong prinsep? Baka sa labas ito, ipinanganak sa kung sinong lalaki. Anak sa labas, AM, kung hindi, noong mga nakaraang taon. Bakit walang balita, ngayon lang dinala? Ang ganito kalaking bata. Tiyak na nilinlang niya si Kuya Fu. HMP. Basta't mapalaya sila sa pamilya Fu, akin na si Kuya Fu. Gandang-ganda. Anong pakiramdam ng hindi makapagsalita at hindi makasulat? Mamaya, sumama ka sakin sa bahay. Pumayag na si iyong Master Su na ibigay ka sakin para magkaanak. Hahaha, sa susunod, tayo na lang ang magsasama. Hahaha. Salamat sa inyong lahat sa inyong matapang na pagsasalita. Ngayon din, dadalhin ko siya sa bahay. Dapat bigyan ako ng maliit na hinahon. NG Palivanak. Mahal. Tara, umuwi na tayo. Kapag nayalis na si Jiang Xingyu, madali na lang siyang mawala. Ang pamilya Fu ay masisira ang pangalan at magiging katatawanan. Talagang isang biro, dalawang patama. Chairman, lumabas na ang resulta ng ENA test. Jiang Xingyu, ang hinahanap ninyong si Miss Wen Yu. Ano? Talagang si Xiaoyu? Ito ang mahal kong anak na babae na hinahanap ko sa loob ng 20 taon. Bilisan Montag. Pupunta ako sa kanya ngayon. Sa handaan ng pamilya Fu, pero Pero ano? ang binibini ay maaring may mga problema ngayon. Maghanda ka agad ng sasakyan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na guluhin ang aking anak. Mahal ka o. Tara, umuwi na tayo. Are, Hinamak mo ang aking anak. Panginoong Fu, hindi ako. Huwag kang magsinungaling. Lingling. Kuya Fu, nagkakamali ka sa amin. Para lang ito sa ikabubuti mo. Ang babaeng ito, naghahanap siya ng ibang lalaki sa labas ng likuran mo. Kuya Fu, maniwala ka sa akin. Si Jiang Xingyu na ito, sa likod mo, ay may ibang lalaki. May ebidensya ako. Bigyan mo AKO. Tingnan mo, ito ang ebidensya. Nawala ng 6 na taon. At kasama ang ganitong lalaki. hindi totoo, Fuyan Chen. Hindi ko siya kilala, maniwala ka sa akin. Kuya Fu, alam kong mahirap tanggapin. Pero ito ang katotohanan. Nakalimutan mo na ba? Si Jiang Xingyu ay hindi mabuting tao. Pinahamak kanya sa aksidente at nagnakaw ng lihim ng pamilya Fu. Hindi ako magnanakaw ng lihim na pangkalakal. Fuyan Chen, maniwala ka sa akin. Palibhasa'y may ibang lalaki na pala sa tabi mo nitong mga taong nawala ka. Hindi dapat ako umasa sa'yo. Fuyan Chen, hindi ka naniniwala sa akin. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking anak? Bakit nandito ang matandang ito? Alam na kaya niya ang tunay na pagkatao ni Jiang Xingyu? Xiaoyu, ano ang ginangyari sa iyo? Xiaoyu. Xiaoyu, kumusta ka? Sino ka? Xiaoyu, ako ang iyong ina. 20 taon kitang hinanap, aking Xiaoyu. Hindi ba ito ang pangulo ng Wansheng Group? Bakit siya nandito? Handaan ng pamilya Fu, anak, ang anak na babae ng pamilya Su ay nandito rin? Pero ang Chairman Su, wala naman siyang anak? Si Jiang Xingyu ang pinakamalaking katunggali ng pamilya Fu. Ang prinsesa ng Wansheng Group. Nanay, Xiaoyu, mabuting bata, napag-initan ka.
Agapan ka na ngayon ni nanay. Hintayin Montag. Hinampas Montag ako? Kaya't pa Chairman ka ing Wanshang Group. Anong karapatan mong hampasin ako? Hahampasin kita kung kailan ko gusto. Kailangan pa bang pumili ng araw? Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ni Sumi. Kahit bunso ka ng pamilya Wen, o nandito man ang nanay mo. Hahampasin ka OPRen. Sino ka ba para apihin ang anak ko? Fuij, teritoryo ito ng pamilya Fu, Ayan Montag lang ang Engataga Wanshang Group. na magwala ng hayagan dito. Si Chairman Su, hinampas ang Crown Prince ng pamilya Fu. Nababaliw na ba ang matandang babaeng ito? Sa harap ng lahat, hinampas niya si Fu Yanchen. Parang deklarasyon na ito ng digmaan laban sa pamilya Fu. Samantalang ang anak ko'y tapat ang pagmamahal sa'yo. Muntik nang mamatay nung ipinanganak ang anak ninyo. Tapos, wala kang basehang nagduda sa kanya. Karapat dapat kang mapalo. Anong karapatan mong hampasin si Fuj? Totoo namang magkalaban ang Wansheng Group at pamilya Fu. Pero sobra na ang kapal ng mukha mo. Mas lalo pa akong magwawala. Kung may mangyari man sa anak ko ngayon, lahat kayong nandito. Kahit ibuwis ko ang buong Wansheng Group, paparusahan ko. Kayong lahat. Ikaw ang nagparatang sa anak ko kanina. Kung tama ang alaala ko, empleyado ka ng Wansheng Group, di ba? Misunderstanding, Chairman, nagkamali lang ako ng pagkakilala. Di ko talaga alam na anak ninyo pala siya. Kung empleyado ka ng Wansheng, alam mo dapat ang paraan ko. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo nito? Chairman, nakamali po ako. Di ko talaga alam na anak ninyo pala siya. Kung alam ko lang, kahit 10 lakas ng loob ang ibigay mo, di ko gagawin yon. Lahat NG Su. Laging Su ang direkta sa akin. Laibat General Manager Ito NG Wansheng Group? Bakit nandito siya? Sinasabi na si Su ay walang anak sa ilalim ng kanyang tuhod. Itong si Suensing. Bilang susunod na tagapagmana ng Wansheng Group. Pero ngayong may anak na, delikado na ang posisyon niya. Siya kaya talaga ang nag-utos. Ganito ba? Nangangahulugan ba na kanina ay Tumigil ka sa kalokohan. Ma, huwag mo siyang pansinin, nagkakalat lang yang asong yan. Bakit ka nandito? Ako, syempre nandito ako para sa pagkilala ng pamilya Fu. kung tama ang alala ko, ang aming pamilyang Few ay hindi nag-imbita ng kahit sinong mula sa Wansheng Group. Ma, Pamangkin mo lang ako, hindi ako inampon. Ang anak kong babae, si Xiaoyu lang. Mas mabuting magdasal ka. Na walang kinalaman ito sa'yo, kung hindi. Lola, ang galing mo kanina. Mabuting bata, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hayaan mo na ang lola ang mag-alaga sa inyo, okay? hindi pwede. Pa, ma. May gagawin kayo, di ba? Bakit kayo nakarating? Gago ka. Kung hindi kami nakarating, mawawala na ang manugang at apo namin. Tingnan Montag. Ang ginawa mo, Bienan, si Xiaobi ay dugo ng pamilya Fu. Siyempre dito siya sa pamilya Fu. Tito Fu, yang batang yan hindi kilala. Mabuting gang umalis. kung mananatili siya, kahihiyan lang sa pamilya Fu. Ang usapin ng pamilya Fu, walang pakialam ang mga dayuhan. Ang lakas ng loob ng anak ng pamilyang Wen. Balang araw, kakausapin ko ang tatay mo. Emga tauhan. Opo. Bitawan mo ako. Ito ang ENA test ni Yanshen at Xiaobi. Kung may makarinig ang pamilya Fu sa labas, nang kahit anong sismis tungkol sa pinagmulan ni Xiaobi, huwag ninyong sisihin kung magagalit kami. Buti na lang at hindi ko na-offend ang munting prinsip ng pamilya Fu. Sina Boss Fu at Mrs. Fu mismo ang nagpatunay para sa prinsip. Mukhang talagang importante sa kanila ang batang ito.
At kanina mismo sinabi ni Chairman Fu, ang katayuan na magiging manugang. Ano ba ito? Magkakamag-anak ang Fu at Wansheng Group. Pa, ano ang nangyayari? Tumahimik ka. Hindi ka nagkamali sa sampal na iyon. Xiaobei, huli na ang lola. Ang lolo at lola. Ang magbibigay ng hustisya para sa iyo at sa nanay mo. Handa na ba ang mga tao? Hindi pwedeng mabuhay si Jiang Xingyu. Ngayong gabi, kailangan nating dalhin siya kahit ano ang mangyari. Huwag kang mag-alala, Su. Ngayon, hindi lang natin mapapatay si Jiang Xingyu. Mapapahiya pa ang pamilya Fu. Pakinggan Montag ako, pikiyang video na yan. HMP. Ang mga video na ito ay kinunan ni Xiaobei. Gamit ang mga kamera sa lugar. Buti na lang at may ebidensya tayo. Kung hindi, ang pamilya Fu ay magiging katatawanan sa industriya. Tumahimik ka. Alam mong anak ko si Xiaoyu. Perdin mo siya ng sadya. Wala kang puwang dito sa akin, traitor. Mula ngayon, bumalik ka sa iyong ina. Ang Wansheng Group ay walang puwang para sa iyo. Wala kang lugar dito. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Nagsumikap ako sa mga nakaraang taon. Kahit walang malaking ambag, may kontribusyon naman. Pinagplanuhan mo ang aking Xiaoyu, pero hindi kita pinatay. Iyon na ang pinakamalaking awa ko. Kung hindi dahil sa akin na kumuha ng mga dokumento ng pamilya Fu. Sa tingin mo ba abot ang Wansheng Group sa kinaroroonan nito ngayon? Anong lihim? Ikaw ang nagpakalat ng mga lihim ng Fu noon? Bitawan mo ako, hayop ka. Ikaw ang gumawa ng mga pangyayari noon. Pinagbintangan mo si Xingyu, dapat kang mamatay. Paumanhin. Hindi ko alam na ganito ang nangyari, pwede ba niyo akong patawarin? Xiaobei, naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Alam na ni Papa ang kanyang pagkakamali, ikaw at si Mama. Bigyan ninyo siya ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Xingyu, Hindi nagtiwala si Papa kay Mama, pati na kay Xiaobei. Kung hindi kayo magpapatawad ni Mama, eh di hindi rin ako magpapatawad kay Papa. Bastos ka, magsorry ka na agad. At bawiin mo ang aking manugang at apo. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Hindi na kailangan. Kahit mas maliit ang Wansheng Group kaysa sa pamilya Fu. Kaya naming buhayin ang aking anak at apo. HMP. Mas mabuti na kaysa dito at magdusa sa inyo. Tara na anak, umalis na tayo. Teka, kung alis ka, paano na si Lola? Xiaobei, hindi Montag pa sila kaya. Bitawan si Papa at mga lolo't lola? Alam kong mahal ninyo ako, pero kailangan kong sumama kay Mama. Kung saan si Mama, nandoon ako. Xingyu. Xiaobei, paumanhin, alam kong marami akong kasalanan na nagdulot ng pagkadismaya sa inyo. Pwede ba ninyo akong bigyan ng isa pang pagkakataon, pangako ko? Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Kahit hindi ko alam ang nangyari noon. Pero wala kang tiwala sa akin. Iwanan mo ang anak mo dito, kaya mo bang maging isang mabuting ama? Ako, Nanay. Tara na. Ito ang ipinahanap mo sa akin tungkol kay Jiang Xingyu. Sa nakaraan sa Guantang Community, nalaman ko na. Ang aking mabuting apo. Ang dami mong pinagdaanan sa labas sa loob ng maraming taon. Ang pamilya Fu ang may kasalanan sa kanilang mag-ina, walang kwentang bata. Simula ngayon, huwag ka nang makialam sa mga bagay ng kumpanya. Ang pinakamahalagang gawain mo ngayon ay ayusin ang relasyon natin sa aking manugang at apo. Kung hindi mo ito magagawa, wala na akong anak na tulad mo. tatay. Huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang lahat ng paraan para humingi ng tawad sa kanila. Ang walang kwentang Fuyanshen na ito. Akala mo dahil mayaman ka pwede mong saktan ang anak ko ng ganito. Huy, dahan-dahan ling. At itong walang kwentang Sumei, ang tatay mo, ay kapatid niyang tunay, pero wala siyang awa. Pinagtabuyan ka sa Wansheng Group, ang sama ng loob ko. Hindi ko ito matatanggap. Tumigil ka, ikaw ang may gawa nito. Ano kinalaman ko dito? Kung noon pa lang ay ginawa mo ng maayos. Hindi sana nangyari ito.
Walang kwentang bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano tungkol sa bagay na ito. Hindi dapat niya malaman kung malalaman niya. Tayo ng anak ko ay siguradong mamamatay. Ano naman kung malaman niya? Dapat noon pa lang ay pinatay na natin ang walang kwentang babaeng iyon. Hindi ko hahayaang kunin niya ang Wansheng Group mula sa akin. Anak, hindi mo ba gustong? Tama. Ang matandang babaeng sumina iyon, hindi ba't mahal na mahal niya ang anak niya? Kung mahawakan natin si Jiang Qingyu, parang nahawakan na natin ang Wansheng Group. Pero, Walang pero. Naitaboy na ako sa Wansheng Group. Ngayon ay may galit pa ang pamilya Fu. Wala na tayong babalikan. Siege. sasama ako sa iyo. Sabi ng doktor, magaling na ang pakiramdam mo, malapit ka nang ma-discharge. Salamat, nanay. Anak, huwag kang magsasalamat kung noon lang. Hindi ako masyadong nagtrabaho at hindi kita naalagaan ng maayos. Di sana, hindi tayo magiging ina at anak na hindi nagkikita sa loob ng 20 taon. Mama, huwag kang umiyak. Magandang bagay ang magkakasama ang pamilya. Halos gumaling na si Mama. Mula ngayon, ang pamilya natin. Hindi na maghihiwalay. Tama. Tama si Xiaobei. Oo nga pala, Xiaobei. Bibigyan ka ng regalo ni Lola. Kapag suot mo ito, kahit saan ka man magpunta, mahahanap ka na namin ni Mama. Wow, ang ganda. Pwede pang tumawag. Salamat, Lola. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Papa. Ano kaya ang ginagawa niya? Sana makatawag ako kay Papa at sa mga lolo't lola. Pasok. Papa. Bakit ka naparito? Bisitahin si Xiaoyu. Okay ka na ba? Mas okay na ako. Ma, gusto kong makapag-usap. Nang mag-isa kay Fuyanshen. Siege, nasa labas lang ako. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Xiaobei. Kaya mo yan, Papa. Kaya natin to. Si New, pasensya na. Anong silbi niyan ngayon? Ayaw mo nga ba sa akin? Hindi kita ayaw. Akala ko lang may ibang lalaki sa buhay mo. Kaya naman sinakal ako ng selos. Si New, mahal kita. Magsimula tayo ulit. Pwede ba? Hindi na kailangan. Masaya na kami ni Xiaobi ngayon. Akala ko kahit hindi mo ako gusto. Bilang ama ni Xiaobi, gagampanan mo man lang ang tungkulin mo. Pero nandoon ang maraming tao sa piging. Kung hindi dahil kay Senior Few, na naglinis ng pangalan ni Xiaobi, hindi ka ba kikilos? Habang pinag-iinitan nila si Xiaobi. Siyempre hindi. Tama na to. Pagod na ako. Kung patatawarin ka ni Xiaobi, hindi ko hahadlangan ang pagpupulong mo sa kanya. Pero hindi ako babalik sa pamilya Few. At hindi rin ako susuko. Sigurado akong mapapakita ko sa iyo at kay Xiaobi ang tunay kong intensyon. Oi. Yung masamang taong gustong saktan si Mama noong araw. Anak, tingnan mo ang daming tao dito. Ito. Ganito ba talaga ang dapat gawin? Ay, hindi na natin mapipigilan to. Bukas na.
Press conference ng Wansheng para sa successor. Kailangan nating ikidnap si Jiang Xingyu para ibigay ni Sumi ang kumpanya sa akin. Ito, hindi ito tama. Ma, ano ba ang kinakatakot mo? Huwag mong kalimutan ang mga ginawa natin. Kung malalaman ng pamilya Fu at ni Sumi na ako ang may gawa ng aksidente noon, palalampasin ba nila ako? Kailangan kong umaksyon bago sila. Sila pala ang may kagagawa ng aksidente ni Mama. Ngayon gusto pa nilang ikidnap si Mama. Kailangan kong sabihin agad kay Lola. Siege, Alarm K.O. Xiaobai. Hala, nawawala si Xiaobai. Ano? Tumawag lang ako. Paglingon ko wala na siya. Hinanap ko na sa buong ospital. Wala talaga si Xiaobai. Ano ang gagawin? Ma, huwag kang mag-alala. Mabait si Xiaobi, hindi siya basta-basta lalayo. Dahil nga masyadong mabait si Xiaobei, kaya ako nag-alala sa kalagayan niya. Okay lang. Ako na ang hahanap. Nasa akin si Jiang Xiaobai. Alas 6 ng gabi, mag-isa kang pumunta sa construction site sa North City. Huwag kang maglalaro. Nakidnap si Xiaobi. Nawawala. Paano? Paano nangyari ito? Kasalanan K.O. lahat. Kaya nangyari ito. 2 oras na lang, hindi na tayo abot. Kailangan kong hanapin si Xiaobi. Sandali lang, Sinyo. Hindi ka pa fully recovered. Kung pupunta ka ngayon, hindi mo maliligtas si Xiaobi. Baka ikaw pa ang masaktan. Kailangan kong iligtas si Xiaobi. Hindi importante ang kalagayan ko. Ako ang may kasalanan. Nawala si Xiaobi, hanapin ko siya. Kahit anong sakripisyo, gagawin ko. Ang pinakamahalaga ngayon, alamin, kung bakit nila dinukot si Xiaobi. Kung napadala sila ng mensahe, para iligtas si Xiaobi, ibig sabihin, may iba silang balak. Ganito, huwag kang mag-alala, ligtas si Xiaobi ngayon. Sinyu, huwag kang mag-alala. Ililigtas ko si Xiaobi. Samahan mo ako sa North City construction site. Ma, hindi ako mapalagay, hayaan mo akong pumunta. Pero ikaw, Si Xiaobi ay anak ko. Mahal ko siya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Kung ako ang nasa panganib, may iwan ka lang ba rito? Siege, sama ako sa iyo. Anak, talaga bang darating si Jiang Xingyu? baka magsumbong siya sa pulis. Huwag kang mag-alala, darating siya. Ayan na Zia. Xiaobi, Ikaw pala. Ang lakas ng loob nyo, pakawalan ang apo ko. Akala Montag PA ito ay Wansheng Group Montag? Buti na lang dumating ka. Isang target lang sana, 2 pa ang dumating. Kusa kayong sumugod dito. Anong balak nyo? Ano sa palagay mo? Wala kang anak. Pwede mo namang ibigay ang kumpanya sa akin. Kung ginawa mo yon, hindi sana ito nangyari. Ilang taon akong nagpakumbaba sa iyo. Tapos itataboy mo lang ako? Ano? Gusto mong iligtas ang anak mo? kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Bata pa siya, kung hindi ang mga pamilya Fu at Su. Hindi ka nila pababayaan. Nagbabanta ka sa akin? Pareho lang tayong mawawala. Ikaw, Pakawalan mo lang ang bata, tutupad ako sa kahit anong kondisyon. Ikaw ang nagsabi nito. Pirmahan mo ito. Gusto mo ang buong Wansheng Group. Hindi ba ikaw ang nagsabi na tutupad ka sa kahit ano? Kaya ito lahat. Siege, pipirma ako. Nazisiyahan ka na ba? Pakawalan mo na sila agad. Ang Wansheng Group, sa wakas ay akin na. Anak, Hindi ko inakala na hindi man lang tayo nahirapan para makuha ang buong Wansheng Group noon pa man. Bakit pa ako gumamit ng 20 taon para magpanggap? Hahaha.
Ano ang ibig mong sabihin? Sinunod ko naman ang lahat ng hiniling mo. Hindi ka pa rin nasisiyahan? Literal ang ibig kong sabihin, mula nang tumapak kayo sa pintuan, ay tiyak na walang balikan, huwag kayong magmadali. Pumila kayo na maayos, isa-isa tayo. Fuyanshen, bakit ka nandito? Hindi ko ba kayo pinapunta dito? Anak, ayos ka lang ba? Mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay ko sa'yo noong nakaraan. Fuyanshen, paano ito nangyari? May mga tao ako sa labas, paano mo ako natagpuan? Siyempre, salamat sa aking minamahal na anak. Pero ano ang magagawa mo kung nandito ka na? Lahat ng tao dito ay akin. Ngayong araw na ito, huwag kayong umasang mabubuhay pa kayo. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga tauhan mo sa labas? Zila, Sinasabi ko sa'yo, hindi ka man lang nakahanap ng matinong bodyguard. Hindi mo ba iniisip na ang mga tauhan mo ay makakapigil sa akin, si Fuyanshen? Mga tao, dalhin niyo silang lahat sa presinto. opo. Bitawan niyo ako. Sinyu. Sinabi ko sa'yo, gagawin kong isang mabuting ama. At palaging aalagaan kayo ni Xiaobei. Ayokong pumunta sa presinto. Ayoko dito. Bitawan niyo ako. Alagaan niyo silang mabuti. Sinyu, kumusta ka nak Sinyu? Naalala ko na. Ikaw pala. Huwag mong takutin ang nanay mo. Noong mga panahong iyon, siya ang dahilan kung bakit ako nakidnap. Kuya, sino ang kakidnapin? Ay, tanga, ang lalaki ang kidnapin. Ang lalaki ang may halaga, astig, talino mo talaga kuya. Noong ikaw ay dinukot ng mga kidnapper, ako ay nahuli habang sinusubukan kitang iligtas. Pero bakit hindi mo ako sinagip? Kidnap. Pero noong mga panahong iyon, sinabi ng ina mo na nawawala ka. Baka may kinalaman ang pagkawala ni Xiaoyu sa iyo. Hahaha, sa wakas na alala mo rin, tama. Sa ngayon, hindi na ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang pagkakatali sa iyo ng mga kidnapper ay plano naming mag-ina. Anak, hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi mo pwedeng sabihin. Nanay? Sa loob ng mahigit 10 taon, nagtago ka ng lihim na ito. Hindi ka ba napapagod? Noon, inalagaan kita ng parang tunay kong anak. Binigyan kita ng pera at lahat ng pangangailangan mo. Bakit Montag ako ginag-anito? Kayang-kaya mo. Panoorin kaming mag-ina. Na magkahiwalay ng mahigit 20 taon. Paano mo nagawa yon? Wala akong ginawang masama sa iyo. Pero bakit mo ako paulit-ulit na pinagtripan? At nagplano pa ng aksidente para patayin ako. Kasalanan ninyo ito. Isang babae ka lang, nagmamay-ari ng malaking negosyo. Para saan? Wala ka namang anak na lalaki. Navala na yung babeng tanga. Ako na lang ang natitirang kadugo mo. Ang Wansheng Group ay magiging akin na. Hahaha. Kaya pala, gusto ninyong makuha ang lahat. Napakasama ng plano ninyo. Sayang. Mga tanga, yung mga kidnapper. Nagplano pa ng aksidente, pero nakatakas pa rin siya. Bakit ang swerte Montag? Bakit? Masama ang intensyon mo, tapos nagtatanong ka pa. Hindi ko inaasahan na babalik ang anak ko. At may matalinong apo pa. Lahat ng plano mo ay mawawalan ng saysay. Oo. Talaga? Akala Montag, Suzuko na ako? Sabi ka akin lang ang Wansheng Group. Huwag kayong gagalaw. Kapag may lumapit, pasasabugin ko ito. Magkakasama tayong mamamatay. Hindi ninyo inaasahan, puno ng bomba ang paligid. Kapag sumabog, walang makakaligtas. Ibigay na lang ninyo sa akin ang Wansheng Group. Hindi ba mas madali? Bakit kailangan ninyong pilitin ako? Kidnap, patayan, at pagnanakaw, isang basura ka. Hindi mo karapat-dapat ang aking negosyo. Ano naman gayon? Nakapirma na ang kontrata. Kahit mamatay kayong lahat ngayon, walang makakaalam na ako ang may gawa. Paano nangyari ito?
Ako talaga ang target niya. Sapat na ako lang ang nagdurusa. Ngayon, kasama pa kayo. Pamilya naman talaga tayo. Magkakasama sa buhay at kamatayan, lahat ng paraan. Gusto mong makuha ang Wansheng Group, pera lang ba habol mo? Maraming pera ang pamilya Fu. Magkano ba gusto mo? Sabihin mo. Fu Yanchen. Ayaw ko ng pera mo, ganito na lang. Lumuhod ka ngayon at magmakaawa, baka isipan kong palampasin sila. Ano, Boss Fu, nakapagdesisyon ka na? Okay lang. Gusto niyang pasukuin ako. Wala siyang kakayahan para doon. Ikaw ay isa lamang. Lalaking nambubuli lang ng babae at bata. Gusto mong lumuhod ako. Kaya mo ba? Yung mga kalokohan mong ginawa. Dapat sa presinto ka mag-isip-isip. Bakit nandito ang pulis? Kailan kayo tumawag ng pulis? Huwag kang gagalaw, itaas mo ang mga kamay. Su Vingsing, ikaw ay sangkot sa kidnapping at extortion. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang presidente ng Wansheng Group. Wala kayong karapatan na arestuhin ako. Alice. Huwag niyong galawin ang anak ko. Bata, ikaw ba ang tumawag ng pulis? Ang tapong Montag. Siyempre naman, lalaki sexy Obi. Kailangan kong protektahan ang lahat ng mahal ko sa buhay. Tene yui na teyo. Gising na, tamad na baboy kung hindi ka gigising. Araw na, may iwan ka na. Apo kao. Pagod na pagod sila kagabi. Hayaan mo silang matulog ng kaunti. Okay lang? Bakit sila pagod? Tay, gising na, dumating na ang mga bisita. Napaka-importante ang araw ngayon. Hindi nyo dapat palampasin ito. Tuloy nyo lang. Tuloy. Tuloy nyo lang. Tuloy. Kasalanan mo, nakakahiya. Ano naman? Kung sakaling mabuntis ka ulit, ikaw ang magiging bayani ng pamilya Fu. Ano ka ba? Halika, tulungan mo akong magbihis. Ito dito, ito dito. At yung sa iyo dito. Ay, tignan mo ang galing ng apo ko. Mas magaling pa sa bata si Yanchen. Ang galing NG apo kao. Hahaha. Binabati kita, Director Fu, hindi lang sa paghanap sa apo mo, kundi sa pagdagdag ng isang babaeng may mataas na katayuan bilang manugang. Sabi nila, masaya ang relasyon ni Director Fu at ng bagong asawa. Pagkatapos ng kasunduan, baka hindi na matagal, makakainom na tayo sa kasal mo. Salamat, pasok na kayo. Binabati kita. Ang pagsasama ng pamilya Fu at ang pinakamamahal na anak ng pamilya Su ay tunay na pagsasama ng dalawang malakas. Ang kinabukasan ng munting prinsip ay walang hanggan. Maraming salamat. Salamat. Pasok na kayo. Ano ba ang kiyanggon ni Jiang Xingyu? Hindi ba't dahil lang siya sa anak ng may-ari ng Wansheng Group, kaya nakapasok siya sa pamilya Fu? AME, pinahiya mo ako sa pagtitipon. At pinalayas ako ng pamilya. Hindi kita patatawarin. Ano ang inilagay mo sa alak na ito? Vavala akong ginagawa. Naglakas loob kang gumawa ng kalokohan sa kasal ng anak ko. Ang tapang mo talaga. Hindi ka na ba pinapansin ng pamilya Wen?
Naglakas loob ka pa ring pumunta sa pamilya Fu at magulo. Mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Director Fu, pakiusap, nagkamali ako. Nadala lang ako ng emosyon. Itapon ang basurang ito at asikasuhin na maayos. Opo. Huwag, Director Fu. Director Fu. Wow, ang gandang nanay ngayon. Ang tatay naman ay parang tao na rin ngayon. Si Jenny. Basta masaya ang nanay. Site si Obi ang magiging bodyguard ng pag-ibig ninyo. Nanay, uminom ka ng tsa. Ngayon, ibibigay ko na ang anak kong babae sa iyo. Kung sa hinaharap, hindi mo siya pasasayahin. Hindi kita patatawarin bilang ina. Huwag kang mag-alala, nanay. Mahal ko siya magpakailanman. Nanay, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong disiplinahin siya ng maayos. Ngayon, ang bagong kasal ay magpapalitan ng singsing at maghalikan. Halikan. Ako, Nagmumove na ako. Anak, buntis ang asawa mo. Ang pamilya Fu ay isa ang lahi sa 9 na henerasyon. Baka sa henerasyong ito, ay dadami na ang mga anak? Ha ha ha. Si Aoyu, buntis ka. Ako'y magiging tatay na naman. puro tatay na lang ang alam mo. Ito ang tunay na 3 magandang balita. Ang ganda.